Hindi kami pumunta sa Taal para maghanap ng multo. Gusto lang naming tatlo, ako, si Carlo at si Mark, ng lugar na pwedeng tambayan pagkatapos ng mahabang biyahe. May nakita kaming lumang bahay malapit sa lawa. Sabi ng isang tricycle driver na nakausap namin, matagal nang walang nakatira roon. "Huwag na kayong pumasok doon," sabi niya. Natawa si Mark. "Bakit? May multo?" Hindi sumagot ang driver. Tumingin lang siya sa bahay bago umalis. Doon ako kinabahan. Bandang 8:00 ng gabi nang bumalik kami. Madilim na ang paligid. Kaunti lang ang ilaw mula sa mga bahay sa malayo. Sa likod ng bahay, tanaw ang madilim na tubig ng Taal Lake. Pagpasok namin, wala namang kakaiba. May lumang mesa, sirang electric fan, mga kahon at mga gamit na mukhang naiwan ng biglaan. Parang umalis lang sila, sabi ni Carlo. Habang naghahanap kami ng lugar na mauupuan, may nakita akong lumang kalendaryo sa dingding. Taong 2019 ang huling markang nakasulat. May isang petsang nakacircle, 12 ng Enero. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Bandang 10:00, nagsimula ng umulan. Malakas. Hindi na namin makita ang lawa dahil sa ulan at hamog. Napagdesisyonan naming maghintay muna hanggang humina. Nasa sala kami nang makarinig kami ng tunog mula sa likod ng bahay. Tahimik. Parang may kumakatok sa isang pinto. "May tao ba?" tanong ni Mark. Walang sumagot. Lumapit kami sa likod. May maliit na kwarto roon na nakasara. Sinubukan ni Carlo buksan. Hindi gumalaw. May kandado sa labas. "Baka may gamit lang sa loob," sabi niya. Pero nang itutok ko ang flashlight sa kandado, napansin kong bagong-bago ito. Samantalang lahat ng bagay sa bahay ay kalawangin at luma. Makalipas ang ilang minuto, narinig namin ulit. Pero ngayon, galing na mismo sa loob ng kwarto. "May tao talaga," sabi ni Mark. "Baka may nakapasok," sagot ko. Tinawag namin ang barangay tanod gamit ang cellphone. Pero mahina ang signal. Habang naghihintay, biglang may narinig kaming boses. Mahina, parang babae. "Kuya," napatigil kaming tatlo. "May bata?" tanong ni Carlo. Muli naming narinig. "Kuya, tulungan niyo ako." Hindi kami agad gumalaw. Sa totoo lang, gusto ko nang umalis. Pero si Mark lumapit sa pinto. May tao sa loob. Hinila niya ang kandado. Hindi bumukas. Kaya kinuha niya ang isang lumang bakal na tubo at hinampas ang kandado. 1 beses, 2 beses. Sa pangatlong hampas, bumukas ang pinto. Walang tao. Maliit lang ang kwarto. May lumang kutson, isang plastik na timba, at ilang basang damit na nakasabit sa sulok. Pero may isang bagay na agad naming napansin. May tubig sa sahig, hindi baha. Parang may taong basang-basa nakakapasok lang. May mga yapak mula sa pinto papunta sa kutson at doon nagtatapos. Walang yapak palabas. Guys, hindi na natapos ni Carlo ang sasabihin niya. Narinig namin ang tunog ng pinto sa sala. Kasunod noon, may kumalabog sa bubong. Tumakbo kami palabas ng kwarto at doon namin nakita ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko maipaliwanag. Sa sahig ng sala, may mga bagong bakas ng paa. Basang-basa.
nagsisimula sa pintuan, papunta sa hagdan at umaakyat. Hindi na namin hinintay ang tanod. Tumakbo kami palabas ng bahay. Pero habang papunta kami sa sasakyan, narinig ko si Mark na sumigaw. "Wait! Nasaan si Carlo?" Paglingon ko, dalawa lang kami. Ako at si Mark. Bumalik kami sa bahay. Tinawag namin siya. "Carlo." Walang sagot. Hanggang sa may narinig kaming mahina mula sa loob. Dito, pumasok kami. Nakita namin si Carlo sa kusina. Nakatayo. Nakatitig sa isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. "Anong ginagawa mo?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Lumapit ako. Sa larawan, isang pamilya ang nakangiti. Isang lalaki, isang babae, at isang batang babae. Pero may napansin ako. Sa likod ng larawan, may sulat. "Huwag iiwan si Ana mag-isa." "Carlo, tara na." Bigla siyang nagsalita. "Alam niyo ba kung ano nangyari dito?" Umiling kami. "Sabi ng kapitbahay kanina, may batang babae raw na nalunod sa lawa dito." Napatingin ako sa kanya. "Anong pangalan?" Dahan-dahan siyang tumingin sa amin. "Ana." Tumakbo kami palabas. Walang multong humabol sa amin. Walang batang lumitaw. Walang sigawan. Pero iyon mismo ang nakakatakot. Dahil hanggang ngayon, hindi namin alam kung sino ang kumatok sa kwartong iyon. At higit sa lahat, kung sino ang nagsabi ng, "Kuya, tulungan niyo ako." Kinabukasan, tinanong namin ang isang matandang nakatira malapit sa lugar. Ikinuwento niya ang tungkol sa batang si Ana. Totoo. May batang babae ngang nalunod sa lawa maraming taon na ang nakalipas. Pero may sinabi siyang bagay na hindi namin inaasahan. Hindi sa lawa nalunod si Ana, kung saan tumingin siya sa abandonadong bahay, sa balon sa likod ng bahay. Nanlamig ako. "May balon?" Tumango siya. "Meron." Tinakpan na nila pagkatapos mamatay yung bata. Pagbalik namin sa bahay kinahapunan, nakita namin ang balon. Nasa likod mismo ng kwartong pinasukan namin. May lumang takip na semento. At sa ibabaw nito, may bagong mga bakas ng paa. Basang paa ng isang bata. Mula sa balon, papunta sa pintuan ng bahay. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. Pero kapag umuulan ng malakas sa Taal, minsan ay nakakatanggap ako ng tawag mula sa unknown number. Walang nagsasalita. Tubig lang ang naririnig ko. At bago maputol ang tawag, may mahinang boses ng batang babae. "Kuya, ang dilim dito."